Good morning dyan mga kabule, kumusta tayo dyan? Anyway mga kababayan ko, gulo-gulo na talaga sa Pilipinas. Anyway, gusto ko nga magkagulo para matapos na eh. Anyway mga kababayan ko, about dito sa Senate today, dahil gusto talaga nila na makuha ulit para matuloy ang mga binabalak ng mga inayupak na to, lalo na itong dalawang magkakapatid na to, sila Erwin Tulfo sa si Rapi Tulfo. Ito yung mga dating tagapagtanggol ng mga sambayanang Pilipino, pero ngayon tagapagtanggol ni BBM, tagapagtanggol ng korupsyon, mga kababayan ko. Si Bendalo saka si Mangkanor. O dalawang manyakis, mga kababayan ko. Si Bendalo. Anyway, mga kababayan ko, ito natatawa rin ako minsan dito kay Bendalo, kay Erwin Tulfo. Siguro depende 'yon kung i-break mo yung law na tinatawag o sisirain mo yung law or binibendalo mo yung Depende 'yon. Depende 'yon mga kabule, ito binibreak nila yung law dahil sa corruption, 'di ba? Pinagtatanggol nila yung corruption, 'di ba? 'Di ba? Yun ang nila Erwin, kailangan you need to break the law. Pero hindi eh. Depende sa break of the law o depende sa bend of the law, mga kababayan ko. Kung binibreak mo yung law, kung pinoprotektahan mo yung corruption, hindi maganda 'yon. Hindi ito katulad ni Duterte. Sabihin natin na nagkamali rin si Duterte or si Tatay Digong na human rights, mga kababayan. Pero mga pinapatay ni iba naman doon sa human rights, yung pinapatay ni Tatay Digong yung mga sinasalin na lang kunwari na human rights, pero hindi naman na ang mga pinapatay ni Tatay Digong noon or mga noon, yung mga adik, yung mga salot sa lipunan, mga kababayan ko, yung mga patapon ng buhay, yung wala nang pag-asa sa mabuhay sa mundo, yun ang ni Tatay Digong. Sometimes binaano niya yung law na yung human rights, pero hindi eh. Tama lang yung ginawa ni Tatay Digong, mga kababayan ko. Tama lang yun, mga kababayan. Hindi ito katulad to nila Erwin sa ni Boying Rimulya na bend the law o break the law. Pinoprotektahan nila yung corruption, di ba? Yun ang binibreak nila. Kasi karamihan dyan ng mga ngayon, puro corrupt. So ito naman si Bendalo, pinoprotektahan. Mga kababayan ko, kaya sinasabi ko sa inyo, depende yan. Depende sa Kaso kasi strategy nila hindi maganda. Pinoprotektahan nila, ito yung mga salot sa gobyerno. Ito yung mga korupsyon. Sila BBM, Martin Romualdez, mga congressman. Sila Sandro Marcos, yung anak ni BBM. Yung asawa ni Marcos, si Lisa Marcos, di ba? Walang kakwenta-kwenta. Mga korupsyon. Kaya mga kababayan ko, hindi maganda na ganito, gulo-gulo na. Alam nyo mga kababayan ko, kapag ganito ang sistema, magkagulo talaga. Lalabas ang mga tao. Yun ang mangyayari dyan. Kasi, ginagawa nila ngayon sa Senate. Ginagawa nila playground ito mga minority ito Sorry kung sino yung minority. Ang minority dyan, ito mga Gatchalian Black. Sorry. Alam mo yan, Gatchalian. Dahil isa ka rin abogado, sayang to si Gatchalian, mga kababayan ko, mga kabuli, sayang to. Nagpagamit sa mga taong korupsyon o sa Malacanang. Sayang ka. Sabi nga ni Peter Cayetano, magaling sana to, walang bahid. Pero siyempre, nagpagamit sa korupsyon. Siguro na nagkaroon din ng maleta-maleta kaya ganito. Pero alam mo yan, Gatchalian, kung anong batas, alam mo yan. Nagpapatanga-tanga ka lang sa mga Di ba mga kababayan ko?
Alam natin kung sino talaga ang pinaka-presidente dyan sa Senate na yan. At alam mo si Alan Cayetano. Wala nang iba. At si Pia Cayetano, yung Blue Ribbon Committee. Anyway mga kababayan, ganito ang kagulo ngayon sa Pilipinas. Ganyan kagarapalan ngayon sa Pilipinas. Dahil sa mga hinayupak na to, hawak na nila eh. Kaya wala magagawa ngayon si Alan Peter Cayetano eh. Walang tagapagtanggol, wala mangyayari sa Pilipinas. Buti na lang nandyan si Alan Peter Cayetano. At ito yung mga majority na to. Hindi natin alam, baka sa Lunes, baka 13 na yan. Kasi meron pa isa niluluto dyan. Alam na naman natin kung sino yan. Diba? Pero syempre, hindi rin natin masisisi kasi talagang tinatakot eh. Tinatakot nila na mabuwag ang majority mga kababayan ko. Tinatakot nila lahat mga kababayan ko. Kaya ganito ginagawa nila sa kala Alan Peter Cayetano. Kapag ayaw mo, katulad nangyari kay Jinggoy mga kababayan ko. 'Di ba? Si Chis Escudero nasa kabila na kasi tinatakot din yan eh. Pero syempre, wala silang bayag. Si Duterte nga nagpakulong dahil sa bayan. 'Di ba? Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa bayan. 'Di ba? Pero itong mga to, si Jinggoy nagpakulong. Hindi pinagpalit. 'Di ba? Nilaban niya. So ito dapat si Chis. Nilaban dapat. Meron pa isa diyan eh. Si Villanueva. 'Di ba? Pero I don't know kung maano din 'yan. So we'll see mga kababayan. Sinasabi lang natin na ganito nakagarapalan ngayon ang Pilipinas. Talagang harap-harapan na yung corrupt. Alam niyo 'yun, garapalan talaga, sobra kakapal ng mga muka. Wala nang hiya. 'Di ba? Lalo na especially BBM. Paano pa siya, natatakot na siya, baka ma-break daw baka natakot siya, baka hindi daw matuloy yung mga project niya or whatever. Ano bang project mo, BBM? She's scary. May project ka ba? Walang niya. Anyway, mga kababayan ko, garapalan lang talaga. Ganito mga basura sa gobyerno natin ngayon. Talagang kapalan ng muka. Kakapal ng muka. Hindi na nahiya. Di ba? Anyway, nakakapanggigil lang kasi hanggang ngayon eh talagang hawak lahat nila mga kababayan ko. Hawak nila lahat ang nasa gobyerno, yung Ombudsman, NBI, isa rin yun, mga hayop na yun, si Matibag, masiba ka sana, Matibag sa NBI, sa kamera, hawak din nila, halos lahat, kamera nila, pulis, hawak nila lahat, kasi money, pero pera ng taong, pera ng taong bayan yan, ng mga pinamudmundod sa mga nayupak na yan. Pera ng taong bayan, kaya ganyan mga kababayan ko. Kaya wala talaga mga kababayan ko. Kaya ito, si BBM, si Martin Romualdez hanggang ngayon. O ako, ito pa, sa akin mga kababayan ko, no? Ito si Saldico, kung talagang binibitin niya eh. Dapat lumabas niya si Saldico kung talagang tunay ka na talagang ilabas mong katotohanan. Hindi yun, nire-reels mo pa. Binibitin mo pa yung mga Pilipino eh. Di ba? Dapat ilabas mo na ng katotohanan para madiin na tong hype na to na BBM at Martin Romualdez na yan. Kasi hanggang ngayon mga kababayan ko, malaya pa rin mga hinayupak. Di ba? Malaya pa rin sila nag-aano dyan. Kaya kawawa to yung Diskaya na yan. Kawawa. Kailan na, nahuli yung asawa eh. Di ba? Nahuli na naman. Inhuli na naman sila. Kaya kawawa. Sinasabi, inilabas niya lang yung katotohanan. Sila pa ngayon nakulong. Siyempre maliliit lang sila. Maliliit lang sila. Contractor sila eh. Ito mga daw dito, congressman, senator. Di ba?
Wala, talagang ipis ka lang sa kanila. Tingnan mo to although si Jinggoy na ano na rin, nakulong na rin, pero syempre mga kababayan ko. Si Jinggoy naman, I don't know. Pero believe din ako diyan kasi may paninindigan, di ba? Anyway, mga kababayan ko, tayo na humusga. Mas gusto pa nga natin magkagulo na mga revolusyon, di ba? People power, yung mga gusto natin para matapos na. Lusubin na natin ng Malacanang para, alam niyo yun, kasi gulo-gulo na mga kababayan ko. Hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa mga inayupak na to. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong sa mga inayupak na to. Mga basura pa rin, mga hayop. Hanggang ngayon, hawak pa rin nila. Tama si Alan Peter Cayetano, wala tayong magagawa. Hawak nila lahat. Hawak nila lahat. Kahit anong gawin nila, katulad mo. Alam naman natin si Peter Cayetano ang nasa Senate or Presidente, pero inano nila, utos pa rin ng Malacanang, utos pa rin ni BBM. 'Di ba? Alam naman natin na bawal ang ginawa nila. May lalabas pa na 14 Marines, 14 saka 7. 'Di ba? Na handang tumistigo. 'Di ba? Na magtuturo, 'di ba? Anyway, nakakapanggigil lang mga kababayan ko kasi lahat gagawin nila. Masira lang si Cayetano, kaya ito yung ginagawa ng mga nayupak na to. Talagang pinababagsak nila kapag Duterte ka, aristuhin ka.